At tayo po'y dumako sa sa Luke chapter 4, verse 18. Ang sabi po dito mga kapatid, "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised." At ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At sabihin po natin, Amen. At kayo po ay malaya nang makakaupo, mga kapatid. At ito pong binasa po natin, mga kapatid, kung titingnan nyo, ito po ay nakita natin sa Lucas chapter 4, verse 18, na binasa ng ating Panginoon, Hesukristo. At ito po ay, kung titingnan po natin, atras natin sa Luke chapter 4, verse 14, basahin po natin, mga kapatid. Ito po yung sandali na matapos na mag-ayuno ng ating Panginoong Hesukristo ng 40 days and 40 nights, mga kapatid, ay doon pagkatapos niya ay tinempt siya ni Satanas, mga kapatid. At nung siya ay magapi ang kaaway, mga kapatid, narito ay, kung titingnan nyo sa inyong mga Bible, sa verse 14 ay meron niyang title na Jesus Begins His Ministry. Pagkatapos ng kanyang pag-ayuno, mga kapatid. At sabi po dito sa verse 14, "And Jesus returned in the power of the Spirit in Galilee, and there went out a fame of Him through all the region round about." Bago pa man siya, mga kapatid, ay magtungo sa kanyang ministry, paano umpisahan ng kanyang ministry, mga kapatid, ay nagkaroon muna siya ng pag-aayuno. At sabi dito, mga kapatid, "There went out a fame of Him through all the region round about." Na nabantog ng husto ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nakilala siya. And He taught, at nagtuturo siya sa mga sinagoga nila na niluluwalhati ng lahat. At sa verse 16, "And He came to Nazareth, where He had been brought up, and as His custom was, He went into the synagogue on the Sabbath day, and stood up for to read." Na ayon sa kanyang customary, pag Sabbath day, mga kapatid, ay pumupunta siya sa sinagoga. "And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written." At sabi dito, "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." At pagdating dito sa verse 20, mga kapatid, "And He closed the book, and He gave it again to the minister, and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on Him, and began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears." At alam natin yung kwento, mga kapatid, kung ano yung mga nangyari. At ngunit, mga kapatid, ay ang nais ko na pagtuunan natin dito, mga kapatid, sa verse 18, yung to preach deliverance to the captives. Na ang ating Panginoon ay nag-umpisa sa kanyang ministry, ang kanyang layunin, mga kapatid, ay mangaral ng paglaya, deliverance to the captives. At nais kong pamagatan natin, mga kapatid, ang ating tatalakayin sa umagang ito para masundan natin at alam natin kung saan tayo tutungo, mga kapatid, ay pamagatan natin prison break. Na kung titingnan nyo po, mga kapatid, yung binasa ng ating Panginoon, ito ay makikita nyo rin doon sa Isaiah chapter 61. At title natin ay Prison Break. Pwede bang i-ano natin, plus natin? Na deliverance to the captives.
At pag pinag-usapan po natin mga kapatid yung salitang prison, break, yung BREA. Okay. At kung titingnan nyo mga kapatid, yung prison break na salita ay hindi ito tila baga pamilyar sa atin. Sino po ba pamilyar sa salitang ito? Ilan-ilan lang yung mga nagtaas ng kamay at meron mga nag-react mga kapatid na alam nila. Ang salitang prison break mga kapatid ay sa madaling salita ay ito ay parang pagtakas sa bilangguan. At ibig sabihin nito mga kapatid sa English ay an escape from jail. Na iba pang kahulugan ay breakout, jailbreak, prison breaking, at yung pinaka-eksakto ay escape mga kapatid. At sa pangangaral po ni Barbanham sa Spiritual Food in Due Season, pwede natin hanapin sa na i-keyword natin sis na He made a way of escape. Na naniniwala tayo mga kapatid na ang ating Panginoon ay nagbigay ng escape sa mga tao. At sa mga nakalipas na mga pangangaral na nga ay napakinggan natin maski man sa araw ni Noe mga kapatid nung gugunawin ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig mga kapatid, He made us a way of escape mga kapatid para kay Noah sa pamilya. He made us, okay. Sa paragraph 41, basahin natin. So notice din, during the time that He was going to punish the unbeliever, He made a way for the believer. Na anuman mga kapatid, tandaan nyo, anuman na gagawin ng Diyos para sa mga unbeliever, sabi nga dito, He was going to punish the unbeliever, meron na siyang nakahandang paraan para sa mga mananampalataya. For the believer, the same thing He does each time. In the days when He was going to destroy the world by water, He made a way of escape for Noah. In the days that He was going to drown Egypt, yung mga sundalo ng Ehipto mga kapatid ay hinahabol nila ang mga Israelita, mga kapatid. He made a way of escape across the sea for His people. How God makes His way, and where there is no way, He is that way. He is that way. Amen. Sa paragraph 42 now, we realize that we are facing some of the greatest hours that history has ever known. It isn't exactly the warhead with a bright, shiny missile with a head on it. Tingnan nyo mga kapatid na sa panahon ron natin mga kapatid, narito yung dakilang mga panahon, oras na sa history ng mankind mga kapatid na napaka taas na ng teknolohiya na nakikita natin yung mga warhead. Sabi ng ating propeta, warhead with a bright, shiny missile. At kung titingnan natin, nakakatakot, di ba? Nabalitaan natin ngayon, yung Cambodia, yung Thailand, sinare ng ating pastor na sa ating group na kasalukuyan yung Cambodia at Thailand ay may girian ngayon at naggigera, mga kapatid. Sila ay nagdidigmaan, mga kapatid. At kung titingnan nyo, para sa atin mga tao, di ba parang nakakatakot kasi ang lapit na sa atin. Palapit na palapit. Noon narinig natin Ukraine, Russia, tapos yung Iran, saka yung Israel, at ngayon mas malapit na sa atin Cambodia and Thailand. At sabi dito ng ating propeta, we are facing of the greatest hours that history has ever known. Na sabi niya nga dito, that we should be afraid of. Pero tingnan nyo mga kapatid, it's the churches we should be afraid of.
Kung meron man raw po tayong katatakutan sa panahon natin ngayon, ay yung mga kasimbahanan ngayon. Marami mga kasimbahanan ngayon nag-aangkin na sila yung tama. Maraming nag-aangkin ngayon na simbahan na meron silang propeta, apostol, na napakarami mga false teachers na makikita natin sa mga kasimbahanan ngayon. Kaya kung meron man raw po tayong katatakutan mga kapatid, hindi yung mga warhead, hindi yung mga missile, kundi yung mga churches, yung mga aral. It's the hour that we're living that we should watch. Pero bago pa man mga kapatid, makita natin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Ang Diyos po ay naglaan na sa atin para tayo ay makatakas, makalaya mga kapatid. Amen? At sa panahon po ni Elijah, nung siya ay hinahunting ni Jezebel, pagkatapos ng Mount Carmel showdown, ang Diyos po ay naglaan sa kanya nag-ingat sa kanya upang siya ay makatakas mga kapatid. Sa panahon po ni Prophet Daniel, mga kapatid, nung nandun siya sa lion's den, binigyan siya ng Diyos ng paraan para makatakas. Tinikom ng Diyos ang bibig ng leon para po si Daniel ay ma-preserve. Amen. Kaya sa atin, mga nakabilanggo, pwedeng sabihin natin, prison break, nakabilanggo mga kapatid, sa araw na ito, mabuti ang Diyos na di nagbabago noon, ngayon, magpakailanman, meron tayong matatakasan, walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Nandyan, nakaambang yung mga missile, yung mga yung mga Pilipino, dinadaan na lamang sa mga joke-joke, pinopost nila, meron nga tayong mga ganitong bilang na mga aswang, ng manananggal, na dahil bakit? Dahil pag nagkataon na ganyan mga kapatid, wala tayong ilalaban sa mga ganon mga kapatid. Pero bilang tayo mga mananampalataya, mas sigit po pala na mas katakutan natin sa panahon natin ngayon, yung mga aral ng mga churches. At sa panahon natin ngayon mga kapatid, hallelujah, mapalad tayo na tayo po ay nakakapakinig ng purong salita ng Diyos. May vindication at nagtuturo sa atin na malinaw at nakapaghahanda sa ating pananampalataya sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Amen. Hallelujah. At pag pinag-usapan po ang prison break, mga kapatid, sa madaling salita, ito ay jailbreak, pagtakas, mga kapatid. Alam nyo, sa Amerika, mayroon TV series na ang title po ay Prison Break. Siguro, yung iba dito, meron bang nakapanood ng Prison Break? Parang noon po, pinalabas yan sa ABS-CBN or GMA noon. Parang high school pa lang ako o di ko maalala ng pero meron ako noon napanood na parang ilang episode kasi TV series ito mga kapatid. Ang kwento po nito mga kapatid ay tungkol doon po siya po ay engineer, structural engineer. At itong engineer na to mga kapatid, meron siyang kapatid na ikinulong dahil sa salang pagpatay at hinatulan pong ng death sentence yung kanyang kapatid, mga kapatid. At dahil sa paniniwala niya, yung kapatid niya, kilala niya, yung kapatid niya, alam niya na inosente, yung kapatid niya, hindi ito magagawa, at meron siyang mga nalalaman na frame up lang yung kapatid niya, mga kapatid, ninais niya na magplano, patakasin ang kanyang kapatid. Alam nyo, ganito yung ating Panginoon na ginawa sa atin. Na tayo sana ay nahatulan ng kamatayan, pero ang Diyos ay nagplano ng paglaya sa atin. Amen? At sa kwento pa mga kapatid, yung structural engineer na yun, yung bida sa palabas mga kapatid, ang ginawa niya, nagplano siya, nasa labas pa lang. Nasa labas pa lang po siya mga kapatid, ay nagplano siya na magpakulong rin. Tingnan nyo, kakaiba, di ba? Nagpahuli rin siya, gumawa siya ng krimen, o kaya parang nagnakaw siya doon. Hindi ko maalala na masyado mga kapatid. At sa madaling salita, siya ay nakulong.
At bago pa man po siya makulong, mga kapatid, ay planado niya na yung lahat. Bago siya nakulong, nagpatato siya. Punong-puno yung katawan niya, tattoo. Bakit? Yung tattoo niya, mga kapatid, yung pala yung blueprint ng kulungan. Para pagpasok niya pa lang, mga kapatid, hindi niya makakalimutan kung saan banda na titignan niya lang yung tattoo sa kanyang katawan. At alam niyo, mga kapatid, na sa pagplanong ito ng taong ito, mga kapatid, tingnan nyo yung plano rin ng ating Panginoon sa atin. Nung tayo ay mahulog, ang tao ay mahulog sa pagkakasala, mga kapatid. Nandun na meron ng way of escape ang ating Panginoon na ginawa po para sa atin. At 2,000 years ago, mga kapatid, hinubad niya yung karilagan, ginanap niya ang plano, na tayo po ay nung mahulog sa pagkakasala, mga kapatid, para palayain po tayo sa pagkakabilanggo natin sa mga tanikala at gapos sa ating mga kapatid. At tingnan natin sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Sabi po dito, "And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat." Tingnan nyo, mga kapatid. Nung pasimula, ang tao, si Adan, mga kapatid, ay meron kalayaan po. At sa verse 17, "But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." Na kung tayo po ay may kalayaan, si Adan nung una, mga kapatid, ngunit meron utos ang Diyos, kabilin-bilinan sa kanya na sa lahat pwede siyang kumain, pero but the tree of knowledge of good and evil, thou shall not eat of it. Bakit? Ano yung kabayaran, mga kapatid? Pag ginawa niya na hindi sinunod ang kautusan ng Panginoon, sabi dito, "Thou eatest thereof, thou shalt surely die." Na siya ay mamamatay, mga kapatid. At sa Genesis chapter 3, verse 4, na nakita ito ng kaaway, sabi dito, "At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay." Na dinagdagan niya, pinerbert ang salita ng Diyos. At sa Genesis chapter 3, verse 16 to 19, sabi dito, mga kapatid, nung mahulog na ang tao sa pagkakasala, mga kapatid, at hinahatulan ng Diyos si Adan at si Eva na ano ang gagawin sa kanila, sabi dito sa verse 16, "Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi." Na dati sana, mga kapatid, ay walang ganito na mararanasan ang babae, pero dahil sa pagsuway, ay pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at iyong paglilihi. Kaya pa pala, yung mga kababaihan, meron ng paglilihi na nararamdaman. Pag naglilihi, iba yun, sabi pa nga, nag-iiba yung ugali. Iba-iba yung gusto, hindi maintindihan. Maski man yung babae, hindi nila maintindihan yung kanilang sarili. At sa pagpapatuloy, manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay papahinuhod ang iyong kalooban at siya ay papanginoon sa iyo. Na dati sana, mga kapatid, na yung babae at lalaki ay pantay sila, mga kapatid, pero dahil nahulog sa pagkakasala, ay naroon kinakailangan na ang babae na magpasakop sa lalaki. At nawa, mga kapatid, ay makita niyo ito, na ito'y utos ng Diyos. Na kaya pala yung mga kababaihan meron ng kahirapan na mga anak dahil sa pagkahulog, sa pagkakasala. At sa verse 17, "At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo." Na dahil sa pagkakasala, dininig
ni Adan ang tinig ng kanyang asawa, ang sinumpa ng Diyos ay ang lupa, mga kapatid. Kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, at isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Na dati sana na si Adan ay walang pagtatrabahong ginagawa, mga kapatid, nagkaroon na ng pagtatrabaho. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at alabok ka uuwi, mga kapatid. Na dati-rati sana, mga kapatid, ay malaya si Adan kung ano yung ibig niya, na naroon pipitas na lamang siya, nabubusog siya. Pero dahil sa pagkahulog, mga kapatid, nawala yung kalayaan na nararanasan nila nung una. At dahil dito, mga kapatid, napakarami sa buhay natin na nadamay tayo bilang nandun na, mga kapatid. Napakarami na sa buhay natin na naitali na sa atin at tila baga nasa bilanggon tayo na hindi makaalpas. Sino po nakakaranas ng mga ganitong bagay, mga kapatid? Dahil sa pagkahulog, nagkaroon ng kamatayan. Dahil sa pagkahulog, nagkaroon na ng takot, mga kapatid. At nararanasan natin to araw-araw, mga kapatid. Meron na nakakaranas ng takot, pag-aalala sa kakainin, pinansyal, mga kapatid. Yung mga bagay na ito, tila baga sa araw-araw natin nakikita, pero ito yung mga bagay na gumagapos po sa atin na hindi tayo makagawa ng maayos o pumipigil po sa ating pananampalataya. At dahil po sa pagkahulog, mga kapatid, nagkaroon na ng kalungkutan na dati-rati si Adan at Eva palaging masaya araw-araw. Nagkaroon ng discouragement, disappointment, depression, pita ng laman, sakit, mga karamdaman, mga kapatid, na bumibilanggo sa atin araw-araw, napakahirap. Kapaitan, at nandyan pa, mga kapatid, yung pagkainggit sa ibang mga bagay, sa ibang tao. Nagkaroon tayo ng bad habits, addiction, at marami pang mga bagay na iginapos tayo ng kaaway na ibinilanggo tayo, mga kapatid. Hallelujah. Pero alam nyo, mga kapatid, hallelujah, sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, alam nyo, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng escape. Amen? Ng breakthrough, ng prison break, na ang Diyos ay mabuti sa atin sa kabila po ng ating mga pagkukulang, pag-uugali, nature, mga kapatid, na sticky nature, na nagpapahirap sa atin. Alam natin na sa araw-araw, meron tayong sticky nature, na tila baga tayo nakabilanggo sa mga bagay na ito, mga kapatid. Pero ang Diyos po ay nagbibigay ng way of escape sa mga bagay na ito. Amen? Hallelujah. Sa Exodus chapter 2, verse 23, tingnan natin yung kalagayan ng Israel nung nandun sila sa bondage. Nung sila po ay nakabilanggo, nung sila po ay inaalipin. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkailipin. Itong panahon na ito, mga kapatid, ay ito yung panahon na hindi nakilala ng mga hari kung ano yung ginawa ni Joseph sa Egypt. Hindi na alam ng mga paraon na nanunungkulan, mga kapatid, kung paano yung dakilang ginawa ni Joseph para na-preserve yung buong Egypt, mga kapatid. At wala na silang gratefulness, wala na silang tinitingnan na mabuting bagay sa mga taga-Israel. Ang tingin na nila sa mga taga-Israel, mga kapatid, ito ay alipin na kinakailangan sumunod sa kanilang mga utos.
na anuman ipagawa nila, pwede lang hampasin, pwede nilang pahirapan mga kapatid pag hindi sumusunod. At dahil dito, sabi dito mga kapatid, at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin. Di ba napakahirap pagka naaalipin ka, na nabibilanggo ka mga kapatid. At sila'y dumaing at sa kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkailipin. Ang kinakailangan lamang po pala natin mga kapatid, tayo dumaing. Sa English pa mga kapatid, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. Na kung sa panahon pala na kung piling natin, nabibilanggo tayo mga kapatid, walang kalayaan, ang kailangan lang pala, umiyak tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Na wala pang kasagutan, iyak lang. Sabi dito, and they cried, and their cry came up unto God. Na hanggang sa ang tinig natin ay mapakinggan ng Diyos at tayo palayain. Pero dito sa 24, tingnan pa natin mga kapatid. And God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. Tingnan nyo mga kapatid, kaya pala narinig ng Diyos yung tinig ng mga Israelita dahil ang nilingap ng Diyos, ang naalala niya ay yung mga fathers ng Israel. Si Abraham, Isaac, and Jacob, mga kapatid. Na mapapakinggan nyo sa mga pangaral yung blessing ng isang tao, mga kapatid. Halimbawa, si Brother Billy ay nagkaroon ng pagsunod sa ating Panginoon. Yung blessing ay hindi lamang ito matitigil sa akin, kundi ito'y mapapasa sa true generations. Kaya napaka-saya tingnan na mayroong mga kapatiran tayo, ama ng tahanan, dinadala ang kanilang mga anak sa bahay-sambahan, at yung blessing mga kapatid nagtutuloy-tuloy. Hindi lamang doon sa tatay, nandun na sa anak, nandun na sa apo, at sa kaapu-apuhan mga kapatid. Kaya mayroong mga blessing tayong naranasan dahil mayroon rin tayo mga father of faith. Kaya nawa mga kapatid, kung mayroon man tayong kinakailangan na bigyan ng respect, maalala natin yung mga father of faith natin. Maalala natin yung ama natin sa physical, kung paano tayo kinakalinga mga kapatid. Na kung tinan ninyo, and God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Hallelujah. At sa pagpapatuloy, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa paghibik ng Israel, ay ang kapangyarihan ng Diyos ay nag-work sa pamamagitan ni Moses, mga kapatid, na idiniliber ang Israel out of Egypt, pero hindi po madali yung naging paglaya ng Egypt, mga kapatid. Meron struggle na naranasan yung Israel. Na sa ating paglaya, mga kapatid, meron mga struggle. Na kung titingnan natin, tayo'y mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon, pero hindi doon nagtatapos yung kwento, mga kapatid. Meron mga struggle pa rin tayo na naranasan hanggang sa ngayon. Meron mga bondage, meron mga tanikala na patuloy na gumagapos po sa atin. Na titingnan natin, halimbawa meron tayong kahinaan. At yung kahinaan na yon, nakita natin noon, Panginoon, napagtagumpayan ko na. Pero darating na naman ang isang araw, nandyan na naman. Diba? Na tila bagat tanikala na patuloy na gumagapos po sa atin at tayo panghinaan naman, mga kapatid. At ganito yung naranasan ng Israel. Hindi po naging madali yung paglaya nila. Na kung titignan nyo, si Pharaoh po ay isang tipo
ng kaaway ni Satanas, mga kapatid, na hindi pumayag si Pero basta-basta na sila po ay makalaya, mga kapatid. Na nagkaroon ng mga plagues, nagkaroon ng mga bagay na naranasan ang Egypt, at kinakailangan, mga kapatid, na yung Israel ay mag-cooperate sa mga utos ng Diyos. Katulad ng Passover, mga kapatid. Napahiran nila yung dugo, yung kanilang mga hamba ng pintuan, mga kapatid, ay naroon, kailangan nilang sumunod sa instruction ng Diyos. At tingnan natin dito, mga kapatid, sa pangangaral. Magbasa tayo ng quotation. I-type mo, sis, na at the going forth of this Jubilee year. Na kung titingnan natin sa Leviticus chapter 25, tingnan muna natin sa Leviticus habang hinihintay natin yung di ko na to nailista, mga kapatid. Titingnan ko yung patungkol sa Jubilee. Sa verse 8 ng Leviticus chapter 25 verse 8, na meron tong title sa e-sword nyo, kung makikita nyo, mga kapatid, The Year of Jubilee. At itong Year of Jubilee ito, mga kapatid, dito ay 50 years. Kaya kung titingnan nyo po, ang 50 ay nagsisignify ng liberty, paglaya, mga kapatid. At sa verse 8, sabi dito, And thou shalt number 7 Sabbaths of years unto thee, 7 times 7 years, and the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto thee 40 and 9 years. Sa verse 9, Then shall thou cause the trumpet of the Jubilee to sound, on the 10th day of the 7th month, in the day of atonement, shall ye make the trumpet sound throughout all your land. And ye shall hallow the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family. Kung titingnan nyo, mga kapatid, sa Leviticus, ito po ay mga kautusan ng Diyos patungkol sa Israel. At ang Diyos ay nagbigay ng kautusan sa mga Israelita na sa kada pagsapit ng 50 years, ito ay tatawaging Jubilee Year. Ito po ay paglaya, mga kapatid. Na kung titingnan nyo, mga kapatid, na ang katusan dahil sa paglaya ng mga slave, mga kapatid, ito ay patungkol sa paglaya ng mga slave sa Israel. Tingnan natin sa quotation, mga kapatid, para masigit natin maintindihan. Pakitype. Okay. Now, at the going forth of this Jubilee year, it was to be sounded throughout all the lands. Na sa araw po, sa taon po ng Jubilee, mga kapatid, kinakailangan raw, it was sounded throughout all the lands. Yung trumpet. A trumpet was to sound, and this trumpet would make the distinction. Or the trumpet was the 50th year sound that let every slave that had been brought or become poor and could not care for his own, he had fell beneath the load, and his master, for his death, had brought him and had placed him into the fields as a slave.
And he had to serve him, for he was too poor to redeem himself. Na kung titignan nyo mga kapatid, ito'y patungkol po sa slave. Na halimbawa, binigyan lamang ng halimbawa ng ating propeta, ng ating kapatid na halimbawa, ikaw ay naging mahirap, nagkaroon ka ng utang, hindi mo kayang bayaran at ikaw po ay maibenta para pambayad sa utang mga kapatid. Ganon po, magiging ikaw ay alipin, slave. Na dahil raw po, kailangan mong mag-serve, dahil raw po sa ikaw ay, for he was too poor to redeem himself. Dahil napakahirap mo para bayaran ang iyong sarili. Na yung mga pagkakautang mo, ganun po sa panahon noon. Sa paragraph 55, but God said, remember you were one time slaves yourself and down in Egypt. Ito po pala ay pag-alala ng Panginoong Diyos, pagpapaalala ng Panginoon sa mga taga-Israelita na alalahanin nila nung sila po ay mga alipin pa, slaves, doon sa Egypt mga kapatid. I have freed you, therefore at the sounding of the trumpet, every slave, no matter how long he's been in or how short a time, he is at liberty to return to his family. Gaano man kahaba na ng taon na kanyang paglilingkod o short time mga kapatid, at the 50th year mga kapatid, na jubilee mga kapatid, kinakailangan na siya ay palayain, return to his family, return to his people. And be free of every debt, for it is a time of jubilee. Na anuman na pagkakautang mga kapatid, meron kalayaan na yung taong yon. Even you wasn't to plant and a corn and even what you feel produce, sa madaling salita mga kapatid, na kahit wala kang lupa, wala kang itinanim mga kapatid, na yung mga nakatanim na yan sa 50th year na yan, para yan sa mga mahirap. The poor of the land was to eat of it, a very beautiful type of millennium. Na wala kang pinagpagalan, wala kang itinanim o dahil sa mahirap ka, wala kang lupa, lahat na yan, pwede mong kainin sa year na yan, mga kapatid. At sa paragraph 56, notice, every slave, when we heard the trumpet sound, he could throw down his hoe or whatever he's working with and say, I am free man. I couldn't redeem myself, but God, through His grace, has declared a year of jubilee. Therefore, I believe and I don't have to work anymore, and the laws of the land claim him free. What a beautiful type of today. Diba? Tingnan nyo mga kapatid, na itong slave na ito, wala siyang kakayahan para palayain ng kanyang sarili, wala siyang anuman na salapi, pagmamayari, pero dahil sa biyaya po ng ating Panginoon, meron Jubilee year ng paglaya para po sa Israel. Kaya po sila may paglaya. Ano man na ginagawa nila, iiwan nila ito, sila po ay malaya na. Pag napakinggan nila, tumunog yung trompeta. At ganyan rin po yun hinintay natin mga kapatid, sa pagtunog ng trompeta. Hallelujah. Na makikita natin na ang biyaya ang Diyos ang patuloy na gumagawa sa atin anuman na mga bagay na tila bagang nakatanikala tayo, nakakulong ngayon, pero alam natin isang araw sa pagtunog ng trompeta, magiging malaya tayo. Katulad dito, I am free man. Hallelujah. I couldn't redeem myself, but God, through His grace, declared a year of jubilee. Amen. At kung titignan nyo po sa paragraph 57, sabi dito na wala tayong kakayahan, na katulad ng mga Israelita, marami silang mga kaugalayan, maraming pagsasakripisyo na ginagawa, religious sacrifice, ano-ano pa man. Tayo po ay kung titignan nyo, we are sold in sin. Tayo ay nabenta dahil sa kasalanan. Our parents sold us out to sin in the Garden of Eden. Dahil po sa pagkahulog ni Eva at Adan. And we are laden under the bonds of sin as a slave to the devil.
We were born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. There is nothing we can do to help us because our whole makeup, our whole nature, and everything we are is sin. Sa paragraph 58, but when Jubilee time come, that we are free. And the trumpet is the gospel, the good news, the trumpet was the gospel. Amen. Sabi dito, you're no longer bound. Sa panahon na mapakinggan natin yung trumpeta, you no longer have to live in sin. Amen. You can go home and be free. You don't owe any debts at all. The whole emancipation of proclamation is done, signed, and you are free. Amen. At pag tinignan niyo po yung ibig sabihin ng emancipation, ito po ay process or yung paggawa, being set free from legal. Na legal, mga legal documents, mga legal na pamamaraan, paano po tayo napalaya, mga kapatid. At the whole emancipation of proclamation ay ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. At tungo tayo kay Samson, mga kapatid. Sa Judges chapter 16, Judges chapter 16 verse 23. Na kung titingnan nyo, mga kapatid, ito po ay yung death of Samson. Sabi po dito sa verse 23, at nagpipisan ang mga pangulo ng mga Pilisteo upang maghandog sa isang dakilang hain kay Dagon na kanilang Diyos at mga gagalak. Na ito po yung sa panahon na si Samson po ay nahuli na ng mga Pilisteo, mga kapatid. Na yung mga Pilisteo ay meron silang kaugalian na maghahandog sila sa kanilang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating kamay. Tingnan nyo, mga kapatid, na yung kaaway ni Samson ay mga gagalak dahil nahuli nila yung kanilang kaaway. At kung titingnan nyo, bilang mananampalataya, ganito ang kaaway sa atin, na gustong-gusto niya na tayo ay huliin, ibilanggo. At pag tayo po ay nabibilanggo, mga kapatid, masayang-masaya sila. Nagre-rejoice, mga kapatid. Sa verse 24, at nang makita siya ng bayan, ay kanilang pinuri ang kanilang Diyos. Tingnan nyo, mga kapatid. Ibinigay ng ating Diyos sa ating kamay ang ating kaaway at ang mangwawasak sa ating lupain na pumutay sa marami sa atin. At nangyari ng masayahan ang kanilang puso na kanilang sinabi, tawagin si Samson upang siya ay ating mapaglaruan. Ganito po yung ginagawa ng kaaway po sa atin, na pinaglalaruan tayo, na pagkadaka, makikita natin nakalaya na tayo, makikita na naman natin nakagapos na tayo sa ating mga kahinaan, mga kapatid. At sabi dito ng mga Pilisteo ay dahil sa sobrang kasiyahan nila sa kanilang mga puso, tawagin raw si Samson. Tawagin si Samson upang siya ating mapaglaruan. At tinawag nga si Samson mula sa bilangguan at siya ay pinaglaruan nila at kanilang inilagay sa pagitan ng mga haligi. Na ganito po ang kaaway, mga kapatid, na gustong-gusto niya na tayo ay pinaglalaruan. Ikulong, paglaruan. At sa verse 26, at sinabi ni Samson sa bata na umaakay sa kanya sa kamay, ipahipo mo sa akin ang mga haliging pumipigil ng bahay upang aking mga hiligan. At ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae at ang lahat ng mga pangulo ng mga Pilisteo na doon
At sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babae na nanonood samantalang pinaglalaruan si Samson. Tingnan nyo mga kapatid, gaano karami yung mga taong ito, libo-libo na nanonood para lamang magkasayahan tingnan si Samson na pinaglalaruan, mga kapatid. Sabi dito, 3,000 lalaki at babae. At sa verse 28, at tumawag si Samson sa Panginoon. Pwede bang basahin natin sa English? Sabi dito, and Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee. Tingnan nyo mga kapatid, kung sa panahon pala na tayo'y nabibilanggo sa anuman mga bagay na bumibilanggo po sa atin, sakit, depresyon, pinansyal, anuman mga bagay mga kapatid, kinakailangan po natin manalangin sa Panginoon, remember me, Lord. Remember me. Sabi dito, remember me, I pray thee, and strengthen me. Na kinakailangan natin ng kalakasan mula sa Panginoon. I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my 2 eyes. Nasa panahon, mga kapatid, na feeling natin tayo nabibilanggo, nahihirapan sa mga pagsubok na naranasan natin sa ating buhay. Simple lang pala, remember me, Lord, strengthen me, I pray thee. Katulad ni Samson, mga kapatid. At si Samson ay pumigil sa 2 gitnang haligi na pumipigil ng bahay at sinuhay sa mga yaon ang isa sa kanilang sa kaniyang kanang kamay at isa'y sa kaniyang kaliwa. At sinabi ni Samson, mamatay nawa akong kasama ng mga Pilisteo, at inubos niya ang kaniyang buong lakas, at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo at sa buong bayan na nandoon sa loob. Sabi dito mga kapatid, sa gayoy ang nangamatay sa kaniyang pinatay, sa kaniyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ay mas marami pa yung nagapi ni Samson na patay niya nung siya po ay malaya pa. Nung nandun siya, malakas siya na nakikipaglaban sa mga Pilisteo. At minsan mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, kinakailangan natin mamatay sa ating sarili para magapi po natin ang ating kaaway. Diba? Amen? Na kung titingnan natin, sabi nga sa mga pangaral, ang number 1 enemy natin, kalaban natin, ay ating sarili. Kaya kung gusto nyong managumpay mga kapatid, katulad ni Samson, kinakailangan nyong mamatay sa inyong sarili. At sa pagkamatay ni Samson, mga kapatid, sa kanyang kamatayan, higit pa sa kanyang mga pinataob, sa kanyang mga tinalo, yung kanyang napatay sa araw na yon dahil sa pagkamatay na kanyang sarili. Amen. At alam nyo, ang ating Panginoong Hesukristo, ginawa rin ito. Sa Matthew 27, verse 50, sa panahon ng ating Panginoon ay nakapako sa krus, sabi dito, at muling sumigaw si Jesus na malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Ito po ay namatay ang ating Panginoon. Sa verse 51, pero nung siya ay namatay, at narito ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. At sa verse 52, at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal nangatulog ay nangagbangon. Sa pagkamatay ng ating Panginoon, kasabay noon mga kapatid, yung paglaya natin. Amen. Na dati-rati, yung tao kinakailangan magsakripisyo, kinakailangan na mayroong mga
mga gagawin pa na paghahain. At nakakapasok lamang doon sa kabanal-banalang dako ay yung high priest, mga kapatid. Pero dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, hinapak niya yung tabing na naghihiwalay sa atin, mga kapatid. Kaya malaya tayo ngayon na panalangin sa ating Panginoon makadulog. Dati-rati, hindi. High priest lamang. Dati-rati, wala. Yung Gentiles. Pero dahil sa plano ng Diyos, hinubad niya ang kanyang karilagan, mga kapatid. Yung plano ay ginawa niya, mga kapatid, para sa ating paglaya. Amen. Hallelujah. At dahil dito, nangabuksan yung mga libingan at yung mga unang mga saints, mga kapatid sa Old Testament na nakatulog, ay nangagbangon. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 22, but now, 1 Corinthians chapter 15, verse 20 to 22, sabi dito, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that sleep. For since by a man came death, dahil po sa pamamagitan ng isang tao ay nagkaroon ng kamatayan, mga kapatid, by man came also the resurrection of the dead. Amen. Dahil rin po sa isang tao, sa ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng muling pagkabuhay. For as in Adam all die, dahil kay Adam ay lahat ng tao ay nagkaroon ng kamatayan, even so in Christ shall be all be made alive. Dahil magkakaroon rin ng buhay sa pamagitan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa Romans chapter 6 verse 22, datapwat, ngayong mga layan na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, na dati-rati alipin tayo ng kaaway, siya yung bumibilanggo sa atin. Pero ngayon, mga kapatid, tayo'y laya na sa kasalanan, sa kamatayan, tayo'y alipin na ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tingnan nyo, mga kapatid, kung hindi binayaran ng ating Panginoong Kristo yung kasalanan ni Adan at Eva, yung kanilang pagkahulog, mga kapatid, tayo po ay walang di tayo makakaranas ng paglaya, na sana ay tayo ay magkakaroon rin ng kamatayan. Pero dahil sa kabayaran na napakinggan natin, costly price, na ang tayo po ay binayaran ng Diyos, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Hallelujah. Tingnan nyo, mga kapatid, na dati-rati sana wala tayong pag-asa na mapapabayaan na lang tayo sa bilangguan. Alam nyo, napakahirap sa bilangguan. Na meron akong pumunta kami one time sa trial court, at doon sa trial court, mga kapatid, ay meron mga convicted na meron mga sesentensyahan, hahatulan na mga preso dahil sa kanilang nagawang kasalanan. At pagpunta ka doon, ay naroon na umiiyak agad yung mga galing sa kulungan. Bakit? Nahihirapan, na sabi doon yung kwento, doon raw sa kulungan, pag natulog sila, hindi sila pwedeng gumalaw. Nakaganon lang siya lagi. Nakaganon. Kasi siksikan yung kulungan. At pag gumalaw siya, susuntukin siya nung katabi niya na ayaw magalaw nung iba. At ganun, mga kapatid, napakahirap po
sa kulungan. At dahil nandun siya sa kulungan na mga ilang araw na, nagdalang buwan na, yung taong ito na dati-rati na matigas na tao, tila baga walang kinatatakutan nung nandun na siya sa trial court, mga kapatid. Umiiyak siya, gusto niya ng makalaya, makalabas. Na ganito yung kahirap maging man tayo bilang mananampalataya pag tayo'y nabibilanggo sa ating mga kasalanan, sa ating mga kahinaan. Di ba? Gusto nating makalaya, parang gusto natin meron tayong hapakin na bagay. Gusto natin maalis yung pagkakatali natin, mga kapatid. Pero parang napakahirap. Hallelujah. Pero ang ating Panginoon, siya po yung nagbayad para po tayo ay makalaya. Alam nyo yung taong yun nandun sa trial court, dahil siya po ay makakalaya na, mga kapatid. Humingi siya ng tawad, umiiyak. Na dati yung tao yung matigas, parang bato. Pero nung siya po ay makakalaya, humingi siya ng tawad. Umiiyak siya, humihingi ng tawad. At alam ko, nakita ko yung tila baga magaan na sa loob niya. At doon ko nakita, mga kapatid, doon pala sa trial court, bagamat sasabihin ka ng malaya na meron pa rin mga proseso na gagawin. Katulad natin, sa panahon natin ngayon, alam natin na tayo po ay binayaran na ng ating Panginoon. At yung taong yun, binayaran na yung kanyang pagkakamali, binayaran na yung naikulong na siya ng mga ilang araw, ilang buwan, dahil ganun po yung kabayaran pag meron kang kasalanan. Kung hindi po pera, kinakailangan mong gumugol ng ilang taon o ilang buwan sa kulungan para mabayaran yung iyong pagkakasala. Pero nung sabihin na siya ay magkakaroon ng pagkakalaya, mga kapatid, kinakailangan pang iproseso yung kanyang paglaya, paglabas. At ganito tayo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Nasa proseso tayo. Pero bagamat tayo'y nasa proseso, mga kapatid, katulad ng taong yon, alam ko, magaan sa atin dahil alam natin isang araw, lalabas rin tayo. Meron tayong katiyakan na tayo makakalabas. Yung taong yon, magaan na sa kanya. At habang inaayos yung proseso, sabi nung judge, kailangan siyang ibalik muna doon sa kulungan muli. Ibabalik siya sa kulungan, at pag nandun siya sa kulungan, pagkatapos meron na naman proseso, pero habang nasa kulungan na siya, alam nyo, napakagaan na ng kanyang puso. Kahit ibinalik siya doon sa kulungan, kahit nandun siya, mga kapatid, napakagaan dahil alam niya, maya-maya lalabas na ako. Di ba? Ganon tayo bilang mga mananampalataya. Alam natin, isang araw, makakalaya rin tayo, lalabas na tayo. Amen. At yung taong yon, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, nandun siya. Pinoproseso yung kanyang paglaya, bagamat nandun pa siya, magaan na sa kanya, dahil panatag na siya, hindi na siya mabibilanggo muli na katulad nung kanyang mga naranasan. Kaya mga kapatid, nawa ay ganun tayo bilang mga mananampalataya. Piling natin ngayon, nakabilanggo pa. Pero tandaan nyo, tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa proseso. Pero isang araw, pagbigay ng papel, ikaw malaya na, bubuksan yung gate, lalabas ka, mga kapatid. At ganun tayo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Yung token natin, yung papel natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung wala yung papel na yun, lalabas ka sa gate, hindi ka pa lalabasin doon sa gate. At paglabas mo, magaan na. Yung dating paghihirap mo, maaalis na, mga kapatid.
Hallelujah. Tingnan nyo, si Samson, malakas siya na tao. Nagtiwala siya sa kanyang kakayahan. Namuhay siya sa pita ng laman. At kung meron man superhero noon, mga kapatid, sa panahon ni Samson, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, siya yung Superman sa panahon niya. Bakit? Binabalibag niya lang yung mga tao, yung mga ano. Dahil sobrang lakas niya, ilang tao, kahit hawakan siya, ay naititilamsik niya, naitatapon niya, mga kapatid. May angkin siyang kakaibang lakas. At sa panahon niya, siya yung Superman, mga kapatid. Kaya, nakita ni Samson yung kanyang kalakasan ay naroon, mga kapatid. Nakita niya yung kanyang sarili na malakas siya. Kaya kung tayo po nakikita natin na sa sarili natin tayo malakas, mag-ingat po tayo. Sabi po ng banal na kasulatan, mag-ingat kayo na akalang malakas. At baka kayo'y ibuwal, mga kapatid. Hallelujah. Pero kung meron man, Superman talaga, mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Naalala nyo, pag si Superman, meron siyang ililigtas. Parang katulad ng ating Panginoon, si Superman. Pag meron siyang ililigtas, anong ginagawa niya? Hahapakin yung damit niya o kaya bubuksan. Tapos lalabas na yung S, yung Superman, lilipad siya. At ang ating Panginoon, ginawa rin yun, mga kapatid. Meron siyang hinapak. Si Superman, ganito paghapak niya. Ang ating Panginoon, katulad ni Samson, nakadipa sa krus ng Kalbaryo. Na dati-rati ganito tayo, nakabilanggo, nakahawak sa rehas. Pero dahil sa pagdipa ng ating Panginoon, hinapak niya po ang lahat, mga kapatid. Hinapak niya ang tabing at tayo po ay nagkaroon na ng buhay. Na dati-rati nasa pagkakasala, pero binayaran ng ating Panginoong Kristo ating pagkakasala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Di ba napakabuti ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Na sana tayo ay mapapahamak, mapupunta sa kapahamakan. Pero nagbigay siya ng paglaya sa atin ng escape, prison break, na hindi natin inaakala kung paano yung plano, yung blueprint, katulad ng TV series. Ang ating Panginoon, meron siyang blueprint ng plano. Bago pa man nahulog ang tao, meron na blueprint ang Panginoon, paano tayo palalayain. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Basahin natin yung main text natin, mga kapatid. Sa Luke chapter 4, verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives. Amen. And recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Thank you sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po ay yumuko sa ating Panginoon. Magpasalamat. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, aming kang pinupuri, pinasasalamatan sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, na akala namin, Panginoon Diyos, kami pa rin ay nagagapos pa, nakabilanggo. Ngunit, Panginoon Diyos, hallelujah, Ikaw po pala ay nagbigay na ng paglaya sa amin. Kaya dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, ano man ang mga bagay na tila bagang nahihirapan kami, mga pagsubok, pinansyal, depression, sakit,
mga tanikala sa aming mga buhay na tila bagang napakahirap at nagpapalumbay sa aming pananampalataya at sa aming mga puso. Panginoong Diyos, kinakailangan ka namin. Remember us, O Lord, and strengthen us, Lord. Alam namin na marami pa kaming kakaharapin ng mga bagay, ngunit nasasabik kami na muling makita ka dahil ito rin ang tanda ng aming paglaya. O dakilang Diyos, hallelujah, maraming salamat po. At nawa, Panginoong Diyos, ikaw ang patuloy na mangusap sa aking mga kapatid na mga bagay na napakinggan namin sa araw na ito. Nawa, Panginoong Diyos, ikaw po ay higit pa na maglaan ng pagpapala sa araw na ito. Na alam ko na there is more na pagpapala sa araw na ito. Magkakaroon kami ng awitan, pagpupuri, pagsamba sa iyo, at makikinig ng preaching of the word mamaya. At nawa, Panginoon Diyos, ikaw ang patuloy pa na mangusap at patuloy na magpala sa bawat isa. Dakilang Diyos, binabalik lamang po namin ang kapurihan, pasasalamat, buong pagdakila sa iyong dakila at banal, marilag na pangalan, aming Panginoong Kristo. Amen. 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 Pwede po bang palakpakan natin Panginoon?